Good morning, good morning, good morning, my brothers and sisters in Christ. Salamat po sa ating Panginoon na tayo po ay nagkasama-sama ngayong umaga upang ipagpatuloy ang ating God First Morning. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat sapagkat kami inyong ginising upang sama-sama po kaming mag-aral ng inyong mga salita. Samahan po kami ng Banal na Espiritu upang kaming lahat ay patuloy na magkaroon ng buhay na malapit sa inyo at patuloy na gamitin sa inyong banal na gawain. Ito po ay aming hinihiling sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Happy God First Morning po, Pastor. Amen. God First Morning, Pastor. At Irma, at sa lahat po ng mga narito sa ating Zoom platform, maaari po tayong bubati ng Happy God First Morning. Happy God First Morning po sa lahat. Amen. Maaari po tayong magpuso ng pula, mga minamahal kong mga kapatid, na ibig sabihin tayo alive and kicking, na tayo ay sumasamang nagpupuri sa ating Panginoon. Salamat po sa umagang ito at tayo po ay patuloy na pinagpapala ng ating Panginoon. Sa umagang ito, ang ating pong Bible reading ay si Sister Seni or Sinaida Bansag. Good morning, Brother Johnny. At ang ating pasahin ay aklat ng Joshua chapter 8. At sa ating pong Lest We Forget, tayo po ay papangunahan po ni Brother Edmond Sabio, in behalf of Pastor Chris Astrero, at tayo po ay magpapatuloy na sa ating programa. Ngayon po, mga minamahal kong mga kapatid, atin na pong anyayahan si Sister Seni Bansag na basahin ang Joshua chapter 8. At kung tayo po may mga reflection, mga minamahal kong mga kapatid, ihanda niyo po upang ito ay magbigay po sa atin ng lakas, ng init ng ating pananampalataya upang tayong lahat ay sama-samang mag-share sa umagang ito ng salita ng ating Panginoon. Sister Seni, are you there? Wonderful. Opo, Pastor. Wonderful God First Morning po, Pastor, at sa ating lahat na mahal na kapatiran. Akin na pong sisimulan ng pagbabasa sa chapter 8 ng Joshua. Sinakop at winasak ang Ai. Sinabi ng Panginoon kay Josue, huwag kang matakot ni manlumo. Isama mo ang lahat ng lalaking mandirigma. Umahon ka ngayon sa Ai. Tingnan mo, ibinigay ko sa iyong kamay ang hari ng Ai, ang kanyang sambahayan, ang kanyang lungsod at ang kanyang lupain. Iyong gagawin sa Ai at sa kanyang hari ang gaya ng iyong ginawa sa Jericho at sa hari niyon. Tanging ang samsam at ang mga hayop nila ang iyong kukunin bilang samsam ninyo. Tambangan mo ang bayan sa likuran. Kaya't humanda si Josue at ang lahat ng lalaking mandirigma upang umahon sa Ai. Pumili si Josue ng 30,000 lalaking matatapang na mandirigma at sinugo sila kinagabihan. At iniutos niya sa kanila, narito, tambangan ninyo ang lungsod sa likuran. Huwag kayong masyadong lalayo sa lungsod, kundi manatili kayong nakahanda. Verse 5, ako at ang buong bayan na kasama ko ay lalapit sa lungsod. Kapag sila'y lumabas laban sa amin gaya ng una, ay tatakbuhan namin sila sa harap nila. At sila'y lalabas upang kami ay habulin hanggang sa aming mailayo sila sa lungsod. Sapagkat kanilang sasabihin, sila'y tumatakas sa harap natin na gaya ng una, kaya tatakbuhan namin sila sa harap nila. Pagkatapos, mula sa pananambang, ay inyong sasakupin ng lungsod, sapagkat ibibigay ito ng Panginoon ninyong Diyos sa inyong kamay. Kapag inyong nasakop ang lungsod at ay inyong sisilaban ng apoy ang lungsod at gagawin ang ayon sa iniutos ng Panginoon. Narito, inuutusan ko kayo. Sila'y pinahayo ni Josue at sila'y pumunta sa dakong pagtatambangan at lumagay sa pagitan ng Bethel at ng Ai, sa gawing kanluran ng Ai.
Samantalang si Josue ay tumigil ng gabing iyon na kasama ng bayan. Verse 10, kinaumagahan, si Josue ay maagang bumangon at tinipon ang mga tao at umahon patungo sa Ai kasama ang mga matanda ng Israel sa unahan ng bayan. Ang buong bayan at ang lahat ng lalaking mandirigma kasama niya ay umahon at lumapit sa harapan ng lungsod at nagkampo sa dakong hilaga ng Ai. Mayroong isang libis sa pagitan niya at ng Ai. Kumuha siya ng may 5,000 lalaki at sila'y inilagay niyang panambang sa pagitan ng Bethel at ng Ai, sa dakong kanluran ng lungsod. Kaya't inilagay nila ang bayan, ang buong hukbo na nasa hilaga ng lungsod at ang kanilang mga panambang sa kanluran ng lungsod. Ngunit pinalipas ni Josue ang gabing iyon sa libis. Nang ito ay makita ng hari ng Ai, siya at ang kanyang buong bayan at ang mga lalaki sa lungsod ay nagmadaling lumabas upang labanan ang Israel sa itinakdang lugar sa harapan ng Araba. Ngunit hindi niya nalalaman na may mananambang laban sa kanya sa likuran ng lungsod. Verse 15, si Josue at ang buong Israel ay nagkunwaring nadaig sa harapan nila at tumakbo sila patungo sa ilang. Kaya't ang lahat ng mga tao na nasa loob ng lungsod ay tinawag upang habulin sila. At habang kanilang hinahabol si Josue, sila ay napapalayo sa lungsod. Walang lalaking naiwan sa Ai o sa Bethel na hindi lumabas upang habulin ng Israel. Kanilang iniwang bukas ang lungsod at hinabol ang Israel. Sinabi ng Panginoon kay Josue, itaas mo ang sibat na nasa iyong kamay sa dakong Ai sapagkat ibibigay ko iyon sa iyong kamay. At itinaas ni Josue ang sibat na nasa kanyang kamay sa gawi ng lungsod. Sa gawi ng lungsod. Pagkaunat niya ng kanyang kamay, ang mga mananambang ay mabilis na tumayo sa kanilang kinalalagyan at sila'y tumakbo at pumasok sa bayan at sinakop ito. At nagmamadali nilang sinunog ang lungsod. Verse 20, nang lumingon ang mga lalaki ng Ai sa likuran nila ay kanilang nakita na ang usok ng lungsod ay pumapailan lang sa langit. Wala silang kapangyarihan na makatakas sa daang ito o sa daang iyon, sapagkat ang bayan na tumakas patungo sa ilang ay bumaling sa mga humahabol. Nang makita ni Josue at ng buong Israel na nasakop ng mananambang ang lungsod at ang usok ng lungsod ay pumailan lang, sila ay muling bumalik at pinatay ang mga lalaki ng Ai. Ang iba'y lumabas sa lungsod laban sa kanila, kaya't sila'y nasa gitna ng Israel, na ang iba'y sa dakong ito at ang iba'y sa dakong iyon. Pinatay sila ng Israel at hindi nila hinayaang sila'y mabuhay o makatakas. Ngunit ang hari ng Ai ay hinuli nilang buhay at dinala kay Josue. Pagkatapos mapatay ng Israel ang lahat ng mga naninirahan sa Ai sa ilang na doon ay hinabol at nabuwal silang lahat sa pamamagitan ng talim ng tabak. Ay bumalik ang buong Israel at Ai at nilipol ito ng talim ng tabak. Ang lahat ng nabuwal ng araw na iyon sa mga mamamayan ng Ai, maging lalaki o babae, ay 12,000. Sapagkat hindi niyurong ni Josue ang kanyang kamay, kundi ginamit ang sibat hanggang sa kanyang lubos na mapuksa ang lahat ng mga taga-Ai. Tanging ang hayop at ang samsam na sa lungsod na iyon ang kinuha ng Israel bilang samsam, ayon sa salita ng Panginoon na kanyang iniutos kay Josue.
Kaya't sinunog ni Josue ang Ai at ginawang isang bunton ang pagkawasak na naroon hanggang sa araw na ito. At binitay niya ang hari ng Ai sa isang punong kahoy ng kinahapunan. Sa paglubog ng araw ay iniutos ni Josue na ibaba nila ang kanyang bangkay sa punong kahoy at ihagis sa pasukan ng pintuan ng lungsod. Iyon ay tinabunan ng malaking bunton ng mga bato na naroon hanggang sa araw na ito. Verse 30. Binasa ang kautusan sa bundok ng Ebal. Pagkatapos ay nagtayo si Josue sa bundok ng Ebal ng isang dambana para sa Panginoon Diyos ng Israel. Gaya ng iniutos ni Moises, na lingkod ng Panginoon sa mga anak ni Israel. Gaya ng nakasulat sa aklat ng kautusan ni Moises sa isang dambanang mula sa hindi tinapyasang mga bato at hindi ginamitan ng kagamitang bakal ng sinumang tao. Doon ay naghandog sila sa Panginoon ng mga handog na sinunog at nag-alay ng mga handog pangkapayapaan. Sumulat siya sa mga bato ng isang sipi ng kautusan ni Moises na kanyang sinulat sa harapan ng mga anak ni Israel. At ang buong Israel, maging dayuhan o katutubong mamamayan, kasama ang kanilang matatanda at mga pinuno, at ang kanilang mga hukom ay tumayo sa magkabilang panig ng kaban at sa harapan ng mga paring Levita na nagdadala ng kaban ng tipan ng Panginoon. Ang kalahati sa kanila ay sa harapan ng bundok Gerizim at ang kalahati ay sa harapan ng bundok Ebal, gaya ng iniutos ng una ni Moises na lingkod ng Panginoon na kanilang basbasan ang bayan ng Israel. Pagkatapos ay kanyang binasa ang lahat ng mga salita ng kautusan, ang pagpapala at ang sumpa ayon sa lahat na nakasulat sa aklat ng kautusan. Verse 35. Walang salita sa lahat ng iniutos ni Moises na hindi binasa ni Josue sa harapan ng buong kapulungan ng Israel, sa mga babae, mga bata at mga dayuhang naninirahang kasama nila. Doon pa nagtatapos ang ating chapter 8 ng Joshua. Magsabi po tayong lahat ng Amen. 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 Po, maraming pong salamat, Sister Seni, sa iyong pagbasa ng Joshua chapter 8. Sa inyo pong pagbasa, Sister, ano po ang leksyon, reflection na iyong nakita rito? Nakita ko po na ang Diyos talaga ay matapat at meron siya talagang piniling bayan. Ito nga yung Israel at siya din, ang Panginoon din ay mandirigma. Malaking bagay yun sa akin, Pastor, kasi bilang lingkod ng Panginoon, kapag ka na-overwhelm, maraming bundok kasi ang pwede nating madaanan talaga. Mga bundok na sari-sari po yan. Pwede personal na pakikipagpunyagi o di kaya yung minsan hindi maiwasan yung pagdadoubt o yung takot. Lalo na kapag ikaw din ay kumbaga pinili na mag-lead ng mga tao or fellow din. Ako po kasi ay LE at dito ko na subukan at patuloy na nasusubukan na sadyang matapat ang Panginoon. Maraming pagkakataon na medyo mahirap, hindi lang medyo mahirap din po talaga ang paglilingkod bilang isang LE sapagkat hindi mo madiktahan yung mga tao,
kahit yung mga subscriber. Pero sadyang matapat po ang Panginoon at nakita ko po dito na itong mga bundok na to na katulad ng ay sa pamamagitan po ng pananampalataya ng Panginoon din ang nagsusustain sa atin ay siya ang magtatatag ng kanyang kalooban, siya ang magtatatag ng kanyang kaharian, ganun po ba? At ako po ay nagpapasalamat kasi itong kwentong ito ng pagkawasak ng ay talagang ang Panginoon from the beginning siya na ang nagbigay ng command at ang lagi niyang pinapaalala sa akin ay katulad din ni Joshua, huwag matakot, huwag manlumo, at dahil siya ay tapat nga sa kanyang mga pangako. At kung ang Diyos ang nag-uutos, katulad na lang po ng ating mga paglilingkod, ay siya ang gagabay, siya ang tutulong, at siya po ang, kumbaga, magwawasak din ng lahat ng ating mga takot o alinlangan sa Kanya. Patuloy lang tayong maging matapat o sumunod at natitiyak po na kung ang nagustuhan ko po dito, Pastor, ay yung verse 18 na sinabi ng Panginoon kay Josue ay itaas mo ang sibat na nasa iyong kamay sa dakong ay sapagkat ibibigay ko iyon sa iyong kamay. So anuman po ang niloob ng Panginoon na pwedeng gamitin natin ay manangan lang tayo na kapag tayo sumusunod at tayo ay gumagawa ayon sa kanyang method, ay natitiyak natin na kung ano man ang binigay niya mo ng kumbaga available na resources ay gagamitin yun ng Panginoon. Amen. Salamat po, sister. Kasi kung basahin po ang comment ni Brother Simeon Talusan, ang Kabanata 8 ay nagtuturo sa atin ng mga aral tungkol sa pagsunod sa Diyos, pagtitiwala sa kanyang plano, pagtanggap ng kanyang patnubay at pagpapahalaga sa kanyang salita bilang susi sa tagumpay at pagpapala. Natutunan ko sa Kabanata 8 na kailangan kong sumunod sa Kanya sa kabila ng kabiguan at ang kahalagahan ng pag-asa sa Diyos at hindi sa sarili. Maraming pong salamat, Brother Simeon Talusan, sa inyong magandang reflection. Ang sabi po naman ni Brother Moses, kapag inuna ang Diyos at sumunod sa instruction, may victory. Salamat, Brother Moses. Ating pong sama-samang purihin po ang Panginoon. Ang sabi po ni Sister Minda na siya po'y bumabati ng Happy God First Morning. Mga minamahal kong mga kapatid, kung kayo po'y merong reflection sa oras na ito, ay bibigay ko po sa inyo ng ilang mga minuto para inyo mo ma-express kung gaano kahalaga ang ating talatang binasa sa umagang ito na magbibigay po ito sa atin ng lakas, ng tibay, ng ating pananalig sa Diyos. Meron po ba na nais mag-reflect sa oras na ito? Dito ko po nakita mga kapatid, yesterday ating pong napag-aralan na sa Joshua chapter 7, nung ho sila ay pumunta sa Ai, sila ho ay nabigo. Sila ay natalo, di ho ba mga kapatid? Pero dito ho sa verse, sa chapter 8, isa pong malaking pagkapanalo ang kanilang natamo sapagkat ang Diyos ay nanguna sa kanila. Diba na ating pong nalaman kahapon na kinakailangan silang magbago, magsisi at nalaman natin na si Achan ay mayroong ginawang kasalanan. Ano? Kaya dito po mga minamahal kong mga kapatid, napakabuti ng ating Panginoon. Siya ay God of a second chances. Ano ho? Kaya muling pinalusob ng Diyos kay Joshua ang syudad ng Ai, ano ho, at ating pong nakita na ang Diyos ang siyang nanguna sa kanila nung kanilang sundin ang mga salita, mga pabala, mga dapat gawin sa digmaang ito, at ang Diyos ay nanguna sa kanila at
sila ay pinapanalo ng ating Panginoon. Okay po mga minamahal ko mga kapatid, ang ating pong oras ay 4:26. Kaya meron lang po tayong 4 minutes. Brother Donnie, salamat po. Nagtaas po ng kamay. You are recognized. Opo, okay. First morning, kasi ibang cellphone po ito yung gamit ko eh. Kaya nag-download pa ako ng... Anyway, ang nakita ko po dito sa sa chapter 8, nakita ko po na ang Diyos ay very strategic. Tapos, kung susunod tayo po sa strategy ng Panginoon, we will actually assured of victory. Tapos, pag pinag-usapan po yung strategic or strategy, nariyan po yung na minsan parang talo tayo muna. Minsan akala natin ay wala nang pag-asa, akala natin ma-overwhelm na tayo ng problema. Pero if we allow God to lead us, yung victory is assured. So ito po nararanasan ko po ito na at first akala ko I am overwhelmed with a lot of things. Pero when I learn nung matutunan ko po ng, sige Panginoon, bahala po kayo. I will just go. I will go. Yun lang ang sasabihin ko. I don't know. Hindi ko alam. I don't deserve this. Hindi ako karapat-dapat dito. I'm not worthy for this. Pero I will follow your lead. Alam niyo po, napakabuti ng Panginoon. There are moments na pinaparanas po niya sa akin na parang lugmok ako, parang talunan ako. Yun pala yung moment na hinihintay ng Panginoon para I will really trust in God. And then the rest is victory, and we will really experience victory kagaya ng naranasan ng Israel nang sila ay lubusang magtiwala sa Panginoon. Yun lang po, and I learned so much dito, and praise God po. Amen, Brother Donnie. Ating pong pusuan mga kapatid, ang kabutihan ng Panginoon. Ang sayo po ni bago po Sister Net, ang sayo po ni Sister Minda Arienda, ang Panginoon po ay mapagpatawad sa lahat ng nagbabalik loob sa Kanya at makita natin ang Kanyang paggabay sa atin at pagtatagumpay. Kasi nakita ng Panginoon ang ating puso na malinis. Siya ang present sa atin lagi at makita natin ang Kanyang kapangyarihan sa bawat isa sa atin. Amen. Thank you. Sister Net, Thank you, Pastor. Nice po. Thank you po. Yung aral po na nakita ko dito, yung tukol na naman po ulit sa pagtitiwala sa Diyos, pagsunod sa Kanyang utos, at pagpapakita po ng tapang sa gitna po ng pagsaharap po ng pagsubok. Itinuturo po sa atin dito, kapag tayo ay nanalig, sumampalataya sa Diyos, yung tagumpay makakamta natin kahit na sa may hirap na laban. Mahalaga rin po na sa pagtuturo sa atin na ating mga pagkakamali ay maaari nating maitama ito sa pamamagitan ng pagsunod at pagtitiwala lamang po sa Diyos. Yun lang po, talagang pagtitiwala lamang po sa Diyos ang susi sa tagumpay. Salamat po sa mga nag-comments, mga minamahal kong mga kapatid. Ang ating pong oras ay 4:30 na ng umaga, pero mayroon pong humabol. Tunay po ang ating Panginoon ay tapat na hukom. Siya makapangyarihang mandirigma, kaya sa karanasan ni Moses at ni Josue bilang mga tapat na leader ng Panginoon ay maranasan nila ang tagumpay sa mga imposible na maging posible gaya sa mga pangyayari. Brother Dan Cruz, salamat po. Ngayon po mga minamahal ko mga kapatid, maraming pong salamat sa inyong komento, sa inyong reflection at sa inyong mga binahagi ngayong umaga. At tayo po'y dadako na sa ating video sa ating church history. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world.
Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed, years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depression, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Amen. Ngayon po mga minamahal ko mga kapatid, atin pong matutunghayan ang pagbasa sa ating devotional Lest We Forget sa panguna po ni Brother Edmond Sabio. Magandang umaga po at happy God First Morning po sa ating lahat. Gayon din sa mga kapatid po natin na nasa Facebook via Discipleship Ministry of Seventh-day Adventists. Good morning po sa lahat. Narito po ang ating pong devotional para sa umagang ito, October 28, part 2 na po tayo, ang pag-usbong ng mga Adventistang paaralang elementarya. At narito po ang ating key text sa umagang ito, matatagpuan sa Genesis chapter 18, verse 19. Ang sabi po ay, "Siya'y aking pinili, si Abraham, upang kanyang tagubilinan ang kanyang mga anak at sambahayan, na maingatan ang daan ng Panginoon sa pamamagitan ng paggawa ng kabanalan at kahatulan." Ang edukasyon para sa pananampalataya ay may mahabang kasaysayan sa larangan ng Judaismo, Kristyanismo. Sa katunayan, pinili o itinangi ng Diyos si Abraham, ang ama ng mga matatapat, dahil sa kanyang kahandaang turuan ang kanyang pamilya sa mga daan at turo ng Panginoon. Ngunit kahit na matagal ng utos na turuan ang mga anak sa pananampalataya sa Biblia, ito ay isang huling dumating sa Seventh-day Adventism. Ang denominasyon ay mahigit 50 years na mula sa Great Disappointment ng 1844 bago ito nagsimulang magpaunlad ng isang sistema ng elementaryang edukasyon.
Ang pangganyak tulad ng ating nakita kahapon ay nagmula sa pananawagan ni Ellen White mula sa malayong Australia na bumuo ng mga lokal na paaralang pang-iglesia kahit na mayroon lamang 6 na estudyante. Ang mga individual sa Amerika tulad din ng Edward Alexander Sutherland at Percy T. Magan, ang mga leader ng reforma na naglipat ng Battle Creek College sa Kanayunan noong 1901 ay seryosong isinapuso ang babalang iyon. Taon-taon, naaalala ni Sutherland na may kaunting pagmamalaki si Magan, Miss Dugro, at ako mismo tuwing katapusan ng bawat linggo ay kumukuha ng guro at lumalabas upang magtatag ng 3 paaralan bago sumapit ang Lunes ng umaga. Pagmamalaki man o hindi, ang estadistika sa edukasyong elementarya ng Adventista ay tumaas ng husto simula sa ikalawang kalahati ng dekada 1890. Obserbahan ang datos. Noong 1880, ang denominasyon ay may isang paaralang elementarya na may 1 guro at 50 na estudyante. Noong 1885, mayroon itong 3 paaralan na may 5 guro at 125 na estudyante. Noong 1890, mayroong 7 paaralan, 15 na guro at 350 students. Noong 1895 naman, mayroon itong 18 na paaralan, 35 na mga teachers, at 895 na students. At noong 1900, mayroon itong 220 na schools na may 250 teachers at 5,000 students. At hindi roon natigil ang paglago. Noong 1910, ang mga bilang ay lumaki sa 594 na paaralan, 758 na mga guro, at 13,357 students. Noong 2006, ang mga numero ay umabot sa 5,362 na mga paaralan, 36,818 na mga guro, at 861,745 na estudyante. Ang kilusan ng paaralang elementarya ay naghikayat din ng pagpapalawak sa sekundarya at mas mataas na edukasyon ng iglesia. Bahagi ng paglago na ito ay dahil sa tumaas na pangangailangan para sa mga guro ng Adventistang elementarya. Ngunit mas mahalaga ang kilusan ng elementarya ay nagbigay ng publisidad sa paniniwala na dapat magkaroon ng edukasyong Kristiyano ang bawat kabataang Adventista. Narito po ang panalangin. Salamat Panginoon sa aming sistema ng paaralan. Tulungan mo akong gawin ang aking bahagi upang matulungan ang bawat kabataan sa aking kongregasyon na magkaroon ng edukasyong maghahanda sa kanila para sa walang hanggan. Amen. Salamat po sa isang inspiring na babasahin ngayong umaga na part 2 na po ng pag-usbong ng mga Adventistang paaralang elementarya. So nakita po natin dito kung gaano nag-evolve ang ating pong school sa elementary mula po noong 1880 hanggang sa ang binigay pong datos ay hanggang sa 2006. So yung ating pong tayo na po ay nasa 2025. Tayo po ay bahagi ng kasaysayan, no, kung ano man po ang estado, lagay ng ating pong schools sa kasalukuyan ay bahagi ng tinatahi nating kasaysayan, no? Kung ano pan po yung mga kinakaharap nating mga challenges sa ating po mga schools ay ako po'y naniniwala na ito po'y ating malagpasan sa tulong po ng ating pong Panginoon. At kung ito man po ay maisusulat sa kasaysayan, marahil ang ating pong mga next generation
ay makikita rin, no, na ang ating pong mga ginagawa ng ating pong mga administrators, administrasyon, mga leaders, makikita rin po nila kung paano naging maganda, naging ang pagkatapat po, no, at ang tibay at ang dedikasyon ng mga guro, no, natin na sa lahat po ng kanilang mga dinaranas at hinaharap na mga pagsubok sa pagtuturo sa panahong ito ay kumbaga kung maisusulat man, no, at mababasa man ng mga next generation ay talaga namang nakaka-inspire din po, no. Pagdalaman po natin ang kanilang mga kasaysayan. So tayo lang po ay patuloy na suportahan, no, ang ating pong paaralang Adventist schools, no? At yun po, Pastor Ernie, kung meron pa pong gustong magbigay ng mga inspirational testimonies mula po sa ating mga teachers, mga mahal na mga guro na naririto, ay pwede po tayong magbigay para naman po bahagi din naman ng inspirational messages po sa ating po mga kapatid, lalo-lalo na sa ating mga guro at mga estudyante po sa ating po mga schools. Salamat po. Amen. Andito na po ba si Pastor Noel Bornales? Pastor Noel, are you there? Okay po mga kapatid, tuloy po tayo ang ating programa. Kung kayo po meron pong ilang mga reflection ay pagkakag ko po sa inyo upang ito po ay makatulong po sa atin upang lalo tayong sumuporta at tumulong sa gawain ng Panginoon sa ating paaralan. Nakita po natin yung improvement mga kapatid ho. Simula sa 7, naging na po tayong napakarami ng mga estudyante ang ating paaralan in the whole world. Ano po ang sabi po rito sa reflection na binasa? Amen. Purihin ang Panginoon, tunay na kanyang pinagpalang Adventist education at kanya itong pinalago hanggang sa ngayon. Mga paaralang umaakay sa mga bata, papalapit kay Kristo at ihanda mga kabataan sa paglilingkod sa Panginoon at sa kanilang community. Maraming pong salamat sa magandang comment from ating CLPM headquarters. Sama-sama po nating pusuan ng maraming mga kapatid para tayo ay lalo ma-inspire at sumuporta sa ating Adventist education system. Hindi lamang po sa Pilipinas, kundi sa pambuong mundo. Any comments po mga minamahal kong mga kapatid? Meron ba kayo nais i-reflect? Kung wala na po ay sapagkat yung pong ating speaker ay medyo mahaba ang kanya pong ipapahayag sa atin ay para pumaga po tayong matapos. Kung wala na pong reflection, meron pa pong reflection mga kapatid tungkol po sa ating mga binasa ni Brother Edmond about pag-usbong ng mga Adventistang Paaralang Elementarya Part 2. Kung wala na po, Brother Edmond, pwede po kayong manalangin bago po tayo dumako sa ating God First video. Okay po, Pastor, mga kapatid, ating pong iyo ang ating mga ulo, pikit ang ating mga mata upang tayo po ay manalangin. Nakila mapagpala po naming Ama, aming Diyos na tahanan na nasa mga langit. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong umagang ito na kami po inyong muling binigyan ng buhay, kalakasan, ginising sa isa namang napakagandang umaga. At patuloy po namin kayong pinupuri at pinapasalamatan dyan sa kaitasan. Amin pong pinapasalamat ang paaralang elementarya ng Adventista na patuloy po ninyong ginagabayan mula noon, mga naunang panahon hanggang sa kasalukuyan at hanggang sa mga susunod pong mga taon ng aming pong hinaharap. Panginoon, alam po namin na sa kasalukuyan kami man po ay may mga hinaharap na mga challenges, mga problema, obstacles sa amin po mga paaralan. Alam po namin na kayo pa rin po
ang namumuna at pangunguna sa bawat isa sa amin. Gabayan po ang aming pong mga leaders, ang aming pong mga guro, ngayon din ang aming pong mga estudyante na tumatangkilik at naririto po sa amin pong Adventist Schools, Adventist Education, at patuloy pong inyong basbasan ng bawat isa, Panginoon. Ang inyong pong kapangyarihan nawa, ang siyang makita, ang siyang mamuna sa bawat isa, ituro po sa amin kung paano po namin ito patuloy na masusuportahan, maalagaan, at paglilinangin, Panginoon, ngayon hanggang sa mga susunod pong mga taon. Amin po itong inilalagak sa inyo pong mga kamay at patuloy po namin kayong inaanyayahan na siyang humawak, manguna at patuloy kaming gabayan sa amin pong mga paaralang ito. Amin po kayong inaanyayahan sa buong programa pong ito ngayong umaga sa aming God First Morning hanggang sa matapos po ito at patuloy kami samahan sa buong maghapon ng aming pong paggawa, pag-aaral ng mga estudyante at naman po mga activities na aming pong gagawin ngayong maghapon. Ingatan po kami, ilayo po sa anumang pong kapahamakan at muli kaming ibalik sa aming pong mga tahanan sa katapusan ng araw na ito na patuloy na magbigay ng papuri at pasasalamat sa inyo. Ang lahat pong ito ay aming dalangin sa tanging pangalan ng aming pong Panginoong Yesus. Amen. 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 Tatawa na po tayo sa ating God First video. Nasa puso ng Diyos ang ating mga interes. August 9. Offertory Reading Devotional. Sapagkat nalalaman ko ang aking mga panukala para sa inyo, sabi ng Panginoon, mga panukala para sa ikabubuti at hindi sa ikasasama, upang bigyan kayo ng kinabukasan at ng pag-asa. Jeremias Kapitulo 29 versikulo 11. Isinalaysay ni Pastor Sean Gala, stewardship ng conference ang kwento ng tugon ng isang pamilya sa kanyang pagtuturo sa pag-iikapo. Ang pamilya, puspos ng pananabik, ay gumawa ng pasya na magbigay ng ikapo at handog sa Panginoon mula sa kanilang mga baka. Dumating ang araw para sa pagbibilang ng mga hayop na pang-ikapo. Halos lahat sa komunidad ay dumating upang sumaksi kung paano ginagawa ang pag-iikapo ng hayop. Isang kapansin-pansing pangyayari ang naganap sa okasyong ito. Ilang araw bago pa maganap ang okasyong ito, ang mag-asawa ay bumili ng 2 Brahman bull or toro. Napakalalaki nila na anupat naging tourist attraction sa komunidad. Nang magsimula ang pagbibilang, nangangamba ang mag-asawa na ang kanilang pinahahalagahang toro ay baka mapatapat na ikapo. Habang sila ay nag-aalala, ang 2 toro ay magkasunod sa bilang para sa ikapo at handog. Napagtanto ng pamilya na ang kanilang mga toro ay mapapatapat na ikapo at handog. Sa pag-aalala, mabilis na pumunta ang mag-asawa sa likod ng karamihan upang maiwasang masaksihan ang kalalabasan. Subalit habang ang mga toro ay maibibilang na ikapo at handog, sila'y nangagsibalik sa corral dahil sa ingay na nililikha ng mga batang toro. Nagpahintulot ito sa ibang mga toro na maging pang-ikapo. Kinilala ito ng mag-asawa bilang tanda na nasa puso ng Diyos ang kanilang mga interes. Panawagan. Habang ibinabalik natin ang ikapo at nagkakaloob ng pangakong handog, huwag tayong matakot na tayo ay makakaranas ng kaguluhan sapagkat nasa puso ng Diyos ang ating interes. Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapo at mga pangakong handog ay ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin, at unahin ang Diyos. Tayo po'y manalangin. Panginoon, sa oras pong ito, amin pong pinapanalangin si Pastor Claro Vicente sa kanyang pangunguna ngayong umaga. At patuloy po siyang samahan, Panginoon,
upang ang mga mapakinggan po naming mga pananalita nagmula sa inyo ay magbibigay po sa amin ng kaalaman at kami sama-samang lalago espiritual. Salamat po sa pagdidig sa aming panalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Mga minamahal ko mga kapatid, matapos po nating mapakinggan si Pastor Claro Vicente, tayo po ay magbibigyan ng reflection ni Pastor Marlon Sakdalan. At sa ating pong Acts Prayer, ating pong hinilingan sa Adoration and Confession, si Pastor Reis Cabusa, at sa Thanksgiving and Supplication, si Sister Irma Galang. Maraming pong salamat. Dadako na po tayo sa mensahe ni Pastor Claro Vicente. Okay. Magandang umaga po mga kapatid, Pastor. Napakalinaw po dahil ito rin yung kampanya, 10% or more. Ang tanong lang, Pastor, ay sa iyong pahayag na ang offering ay walang percentage na binigay kung di ayon sa pagpapala. Ang tanong, gaya ko halimbawa, 15%. Ngayon, ito yung pakikipagtipan o commitment sa Panginoon. Next time around ba, pwede ba i-decrease yung iyong commitment na 15% na yun ang iyong pakikipagtipan kung ibase sa ayon sa pagpapala? Kasi wala namang percentage eh. So on and off, ganun ba yung Pastor? Ang bagamat walang sinasabing percentage, malinaw naman ang principle ng percentage doon sa sinasabi na ayon sa kakayahan. Doon kukunin yung prinsipyo ng percentage. At sinasabi rin na malinaw kay Ellen White na ang sistema ng tithe and offering, kung ang sistema ng tithe ay percentage, di dapat ang offering ay percentage din. Kaya nga, ang plano talaga ng pagbibigay sa Biblia at sa sulat ni Ellen White ay percentage. Bagamat hindi, tama ka, hindi siya sabi by percentage, pero ang prinsipyo ay nagsasabing ganun. Ganito pa sir, ang ibig sabihin, halimbawa, nag-commit ako 15%, no? Sa, maliban sa tithes kasi fix na yun. Halimbawa, 15%. Next time around, hindi na maging 15% dahil yung kita ko bumaba. Parang gano'n ang ibig sabihin. Pwede ba na maging 10 na lang? Hindi siya... Kung ang basehan mo ng pagbaba ay dahil, pagbaba ng percentage ay dahil sa bumaba ang kita mo, dapat yung percentage ng tithe ibababa mo rin. Ganun ba? Okay, nakuha ko na pa sir. Okay. Susundan mo yung argument yung rason. Susundan mo yung rason. Sapagkat hindi mo bumaba ang kita mo, hindi mo binabago yung tithe, bakit babago yung offering? Ay, oo. Tama pa sir. Salamat. Isa na lang Pastor, isa na lang para okay. Lubos-lubusin ko na. Sige. Dito sa Pastor, kahit sa ating church manual 2010 at saka dito sa 407-25 na General Conference, itong sinasabi na setting tithing example at saka sinala na yung offering, sabi niya, anyone who fails to set an example shall not be elected officers of the church. Ano po ang masabi niyo rito? Kasi pag binasi natin ngayon sa campaign, COP for Christ 10% or more. Kasi ito yung ating mission. Ano ang kalagayan po ng iglesia sa ganitong setup ngayon? Kahit na dito sa 407-25 General Conference na he has specified as an offerings as the measure of our obligation. Pagdating sa sitting, pagpili po ng opisyalis, gaya ngayong 2026, halimbawa, Pastor. Siyempre, ang isa sa quality ng isang leader na pipili natin ay halimbawa siya, hindi ba? Hindi tayo pipili ng leader na hindi pwedeng halimbawa. Kasi leader yan eh. Ang mga follower,
tingin sa ginagawa ng leader. At kung hindi sumusunod ang leader, di ba, susunod din yan. Kayo, mga pastor kayo, hindi sinusunod, di kami rin. Ganun lang ang prinsipyo niyan. Kaya, madalas sa iglesia, sinasabi ko sa mga leader, yung presider, na elder, na dapat pagka offertory na, makikita ng mga kapatid na sila ay naglalagay sa offering plate. Paano sila promote na maglagay pero hindi nakikita ng mga kapatid na nandun sila sa pulpito, hindi nagbibigay ng tithe and offering. Kasi ang katwiran nila ay minsan lang kami magbigay pagka ang sweldo. Ikakaltas na yung tithe and offering, ibibigay na ng mga sabat yan. Di ba? Meron ganon. Ako, hindi ko tinuturo yun na maganda yan sa church, maganda sa mission yan, yung kaagad-agad nandun na yung tithe and offering. Pero sa taong nagbibigay, mas maganda yung tuwing dadalo siya, may dala-dala siyang ibinibigay sa Diyos. Yan ang development ng kanyang spirituality. Hindi yung every month, kundi weekly. Kaya ako ang aking sistema ay nagsisweldo pa, maski ngayon sa SSS, hinahati ko yan sa kung 4 na Sabado sa isang buwan, 4, kung 5, ganun. At dadalo ako, meron akong daladalang offering. Yun ang aking tinuturo. Mahalaga yan sa growth ng giving. Mas maiksi ang pagitan ng pagbibigay. Mas malaga yan sa kanyang growth na spirituality. Kasi ang pagbibigay niya ay monthly. Of course, meron din siyang ibang mga tithes and offering. Pero yung sa sweldo o sa SSS, regular yan regular. So, yung ganun. Dapat ang mga leader natin sa loob ng church, ang sinasabi ko nga kahit na hindi elder, kahit basta participant siya, magandang makita na lahat sa harap na participant sa araw worship ay pagdaan ng diaconate, naglalagay siya. Influence yan, na mabuting influence na naghihikayat sa mga kapatid na sila rin ay nagbibigay. Kaya tama yan sa manual na yan, na isasaalang-alang ang katapatan ng stewardship na mga leader na pipiliin. Okay, last na lang, Pastor. Ganito kasi ang parang naging senaryo, Pastor. Halimbawa, kung ating talaga sundin itong shall not be elected to church office. Halimbawa ngayon, the nominating committee, kasi nominating, nananalangin naman yan, napili ngayon. At nung malaman, hindi pala tapat sa ganitong stewardship, ano ngayon ang mangyayari nito ba? Yung parang yung ibig sabihin ito? Yung kung may ang mangyayari na gano'n? Kasi manual kahit nasa ating sa devotional, yung kay George Knight. Kaya ang tanong dito, i-apply ba ito ngayon o at least lang muna? What is this? Optional o kasi pag sinunod natin yung manual kahit dito sa General Conference na bago, sinali ng faithful in tithes and offerings, ito yung dinidebatihan. Na ngayon, ito yung naging question din pagdating sa election. Ibig sabihin, dahil ng testimony, kasi nandyan din pa ito yung confidentiality at responsibility and confidentiality, ibig sabihin. Kaya, pag napili po, ang problema kasi, it is denominating committee, pinagdasal po yan napili ngayon, hindi pala tapat. Ano ngayon ang kalagayan nito po ba? Yun ang ibig sabihin. Ito lang po yung pastor ang gustong malinawan dahil stewardship kasi ang pinag-usapan yun. Thank you. Maganda yung tanong mo. Unang-una, gusto kong i-address yung sapagkat idinalangin ang pagpili ng nominating ay automatic na pinili ng Panginoon. Ang realidad, hindi totoo yan. Sapagkat tayo pag nananalangin, hindi tayo nananalangin para itulak ang Panginoon na magpasya. Hindi ba?
Okay, hindi, Pastor, nanalangin tayo, ini-express natin ang ating gusto. Pero hindi natin nalalaman yung ini-elect natin eh. Ang Diyos lang nakakalam ng katayuan ng ini-elect natin. Kulang tayo ng kaalaman ng totoo doon sa ini-elect natin. Pero our desire is for that person to be elected. Kaya ang panalangin natin sa nominating ay request yan, hindi automatic na dinalangin ninyo, ibibigay yan. Okay, yun lang. Ngayon, halimbawa, yung sinabi mo na, halimbawa, na-elect mo na, elder, na-elect, tapos na-discover na hindi siya faithful sa tithes and offering. Ano ang gagawin ng church? Yun ang magandang tanong. Ang akin ay, ang pastor na iglesia, he must labor with that individual. Alamin ang dahilan niya kung bakit hindi siya nag-iikapo. Yun, alamin, due process yan eh. Alamin, kausapin siya, paliwanag sa kanya, ganyan. Kung ayaw niyang tanggapin, ang church pwede namang magdisiplina eh. Hindi ba? Opo. Salamat, Pastor. Maliwanag sa akin. Ngayon, ang disiplina naman dyan sa ganyang sitwasyon, hindi disfellowship. Hindi disfellowship ang disiplina dyan. Di ba dalawang uri ng disfellowship ang meron ng church? Opo. Oh. Mabigat. Paparaanin siya sa due process. Huwag tayong magdidisiplina na walang due process. Kausapin, kung ayaw pakinig, magdala ng kapatid na kausapin. Ganon. Yun ang due process eh. Pagka ayaw pa niya, di sanction. Sige, hindi ka makakapag-elder ng 6 months. Sanction na. Parang mabigat, Pastor. Pero okay, Pastor, as advice, okay. Tama kayo eh. Mahirap talaga ang pagdidisiplina. Kaya napakaraming churches, sa aking karanasan napakaraming churches na may mga pastor na ayaw magdisiplina. Pero alam ba ninyo na ayaw magdisiplina ay hindi umiibig sa kapatid? Sige. Pastor, di ba yung offering ay at least o di kaya proportionate to sa tithe? Ngayon po, yun na yung offering ko. Pagkatapos in-increase ko ng kung aling gusto kong percentage. Tapos susunod na mga ilang buwan, bumalik ako sa proportionate. Ang tanong po, nagkasala ba ako? Kung ano yan eh, commitment mo yan sa Panginoon, di ba? Walang question yan, Pastor, yung commitment. Ang ibig kong sabihin, ang tanong ko, kasi yun ang struggle ko eh. Maaari akong pinagpala ng Panginoon sa susunod na buwan. So magbigay ng mataas na porsyento. Huwag ko nang banggitin kung ilang percentage yan. Tapos susunod na buwan, binalik ko lang ng proportionate. Hindi naman mababa sa at least. Guilty ba ako? Actually no. Hindi ko masasagot yan ng diretsahang guilty ka o hindi. Kasi judgmental na yan sa'yo eh. I'm already judging you na ang judgment ay sa Panginoon eh. Kaya mahirap sa akin na, hindi, mali yan, guilty ka. Ganyan. Mahirap kong gawin yan. Ang sasabihin ko lang ay ganito, sinisira mo ang commitment mo sa Kanya. Ang pinag-uusapan natin dito, Pastor, ay offering eh. Kaya lahat ng mga kapatid natin, yan ang nakikita kong struggle nila. Kasi, nagbigay na sila ng proportionate, tapos in-increase nila. Bumalik. Parang, binibreak ko yung percentage na itinaas ko sa offering ko. So, ang feeling ko,
na guilty ako ngayon. Actually, inuulit mo lang yung tanong ng naunang kapatid kanya. Sinabi rin niya kanina. Di ba? Na ang sagot ko sa kanya ay, bakit ibinababa mong offering mo, ang tithe mo hindi mo binaba? Parehong percentage yan. Hindi po natin masasabi na sa lahat ng oras kung nag-increase ako ng offering ko ng percentage, hindi na ako pwedeng bumalik sa pagbababa. Lahat ba ay kung itinaas ko, pataas na lang na pataas na pataas. Wala nang pagbababa. Ano ba ang dahilan kasi na itinaas mo? What's the reason na nagtaas ka? Kasi ang pag-ibig naman, Pastor, ay hindi naman sinusukat sa kung tumaas yung percentage o bumaba eh. Kung ganun yung sukatan natin, na kung tinataas natin yung percentage natin sa ating offering, malaki yung pag-ibig natin sa Panginoon kaysa mga kapatiran na at least lang yung offering nila o proportionate lang, maliit yung pag-ibig nila sa Panginoon kung ganon. Kaya nga tinanong ko kung bakit itataas sapagkat ang sabi natin kanina sa presentation ay itinataas mo yan pagka lumalaki ang pag-ibig mo. Ibig bang sabihin na ang ibig sabihin yun na, Panginoon. So ayun na, Pastor. Binaba mo kasi lumiit na ang pag-ibig mo sa Panginoon. Yun ang tanong ko na nagigilty ba ako kasi binaba ko eh. So lumiit yung pag-ibig ko sa Panginoon kung ganoon. Kaya actually hindi kita mahusgahan na mali ka o ano. Hindi ko alam ang motibo mo eh. Ang Diyos ang nakakalam ng motibo mo sa ginawa mo eh. Kaya siya lang sige, Pastor. Tama yung Pastor ang sinabi mo. Kasi at salamat sa iyo. Salamat sa iyong answer sa tanong ko. Kasi binubroot out ko yan dahil mayroon tayong mga kapatid na naman nila na nagbigay na sila ng portionate na offering. Yun naman talaga yung recommendation eh. Pero habang tumatagal, habang naramdaman nila na pinagpapala sila ng Panginoon, umi-increase yung kanilang pagbibigay ng kanilang offering. But it doesn't really mean na kung may panahon na nag-increase ka na at magigilty na tayo. Kasi ang tinitingnan ng Panginoon sa atin, yung ating motive. No? Ang ating puso talaga kung gaano natin kamahal ang Panginoon. Iba na ang usapan yan, Pastor, pagka sinabing pinagpapala ka na ng Panginoon, hindi na talaga bumigay ng offering. Ibang situation na 'yon. Kasi tinanggal na yung offering eh. Pero kung ang ating pagmamahal sa Panginoon ay at least or proportionate sa ating tithes na binigay na offering, it's still the same motive. Kasi po, makikita natin dyan sa Bible na ang widow at saka si Zacchaeus, kung titingnan natin, ita-translate natin yung pagbibigay nila, pareha silang walang natitira sa kanila eh. But if you look at it, their motive is to give to God their best. Yun ang titingnan natin. So our offering in the principle is that they give the best, walang mga sakit, walang mga ganon. So dapat yun natin, do we really give our best in our offering, regardless of how much is the percentage, as long as it at least or proportionate to the tithe, that is still God look at the heart of the giver, the motive of the giver. Oo nga. Kaya kung yung tanong mo ay tatanong sa akin ng mga kapatid, ganun din ang sasagot ko sa kanila, sasagot ko sa iyo ngayon.
yung dahilan ng pagbaba, bakit nila binaba, hindi ko alam yun eh. Pero alam ng Panginoon yun eh. Kung yung motibo niya ng pagbaba ng kanyang offering ay acceptable sa kanya. Hindi natin nababasa ang dahilan eh. Paano po ba tayo, sabi ng Malakias 3:8 at saka 10, paano po ba tayo makapagnakaw sa offering? Magandang tanong yan. Magandang tanong. Ang Panginoon na mayaman, hindi mo mananakawan. Imposibleng nakawan ang isang may-ari ng lahat. Paano nanakawan ng kanyang pag-aari? Kanya lahat eh. Kilalanin mo siya na may-ari o hindi, kanya pa rin yan. So, hindi pera ang ninanakaw. Ang ninanakaw, halimbawa sa offering, ninakaw ang offering. Ang ninanakaw ay yung pag-ibig mo sa kanya. Sa ikapo, ang ninanakaw mo ay yung karapatan niya na kilalanin mo siya. So, hindi pera. Maganda. Sa offering po, sa offering. Ganon din sa offering. Yung expression mo na iniibig mo siya, offering expression yan eh. Ayaw mong bigay yung offering. Ayaw mong i-express yung pag-ibig mo sa kanya. Ninanakaw mo yung pag-ibig sa kanya na hinahanap-hanap niya. Ang gusto niya, ibigin natin siya eh. Can I say my concern, Pastor Heber? Good morning, Pastor Vicente. Pastor Heber, good morning ka sa tanan-tanan. Na-mention kasi kanina ni Pastor yung may isang member na lumapit sa kanya tsaka nagsabi na hindi na ako nagbibigay ng tithe ko tsaka ganito. So that is my concern. Kasi kahit sa ngayong panahon mayroon pa rin na ganyan. Kung saan kayo mag-lecture, kung saan kayo pupunta, mayroon pa rin na ganyan. At saka experience ko yan doon sa mother church ko. Mayroong member doon, 3 sila. Mayroong member na kapag nag-Sabbath school o kung ano yung mga topic, ay hindi ako bumibigay ng tithe ko, pero yung palayan ko, ang ganda-ganda ng tubo. Tapos yung isa naman, I'm a professor, hindi rin ako nagbibigay. Tapos yung isa naman, I'm a teacher, hindi rin ako nagbibigay. Yung nagbibigay ako, yung after the expense na lang. So, di ba meron, sa totoo lang kung saan kayo pumupunta, meron pa Pastor Heber na mga ganyan. So, ano yung sinasagot niyo sa kanila? Tandaan natin na meron tayong freedom of choice at ginagalang ng Panginoon yan. No? Ganon din tayo. Igagalang din natin ang freedom of choice ng ating mga kapatid. We do not look down on them sa kanilang desisyon. However, pagka ganyan ang sinasabi ng mga kapatid, ang kinakailangan nila ay paliwanag. Paliwanag lang yan. Pagka hindi niya tinanggap ang paliwanag, ay naipaliwanag mo na mabuti, problema na niya sa Panginoon yan. Ay paliwanag mo ng pakaya ko eh. Kasi parang negative influence doon sa mga nakikinig. Yun pala, hindi pala siya bumibigay, pero maganda pala yung income niya, yung kita niya, yung ganyan. Kaya nga, pag pinaliwanag mo at naririnig ng mga kapatid ang paliwanag mo at ayaw pa rin niya, hindi na siya makaka-influence sa mga kapatid. Dahil narinig nila yung tama, at tama yung paliwanag, siya ang may problema. Ganon. Pero kung halimbawa ay walang paliwanag doon dumarating sa kanya at narinig siyang ganon, yun maaari siyang maka-influensya. Kaya nga, ang talagang isang dahilan na hanggang ngayon nagpapatuloy akong mag-seminar ay nakikita ko na malaki ang pangangailangan ng mga kapatid na malaman ng tama. Thank you so much, Pastor. Morning po, Pastor. Morning. Series of questions lang po kasi kailangan kong ma-clear out yung about sa commitment. There's a word devotion, Pastor, devotion. Does devotion requires commitment?
Kailangan, Pastor, no? Yung devotion mo sa Panginoon, kailangan ng commitment. Yes. Now, I want to set an example just like Ananias and Sapphira. They committed something to the Lord. They commit the price of the land or yung pag-aari nila para sa Panginoon. But nakita nila masyadong malaki. Now, they have changed their mind. Eventually, they have changed their hearts. Sinira nila yung commitment. Ibig sabihin, nagkasala sila sa Panginoon. And the Holy Spirit sees that. Kaya yung sinabi mo kanina na depende yan sa reason. Kung bakit nagbabago-bago yung commitment natin sa Panginoon. That is a very good answer talaga. I really appreciated that. But this one, magkaiba kasi ngayon circumstances, di ba? Kasi yung issue dyan, Pastor, ganito. Bakit hindi pwede bawiin yung commitment sa Panginoon? Because offerings cannot be sold or redeemed according to Leviticus chapter 37 verse 28. Ganun yung pinagkaiba ng offerings sa tithes. Yung tithes po kasi pwede sold or redeemed, and then the next time you return your tithes, you just increase it with 5% na so kumbaga parang interest. Yung offering kasi, it cannot be redeemed or sold. So po yun, just like what Ananias and Sapphira did, nung binawi nila yung commitment. Kasi nakalagay doon, any devoted offering is the most holy to the Lord. It cannot be sold or redeemed. So yung nangyari kay Ananias and Sapphira is the very example ng pagkakasala na yung commitment mo sa Panginoon sisirain mo dahil sa yung personal reason na kumbaga ay ibibigay ko to sa Panginoon, masyadong malaki to Kung ganon, do you confirm it, Pastor, na ganun yung naging reason ni Ananias and Sapphira? Meron silang change of heart kasi nakita nila na parang malaki yung ibibigay nila sa Panginoon. Meaning yung commitment nila hindi from the heart. Is it, Pastor? Tama yun. Tama yung analysis mo na pag sinabi niya, ay malaki pala. Kagad na nakikita ko may diferensya yung commitment Ang commitment sa pagkakaintindi ko ay response yan sa Holy Spirit. It's from within. Ang trabaho ang Holy Spirit ang kinakausap ka. Yan ang commitment. Ang commitment hindi ko nakikita na ipinoprograma yan Yung mag-commit tayo mga kapatid ganyan. No. Hindi tayo nagko-commit hindi sapagkat bahagi ng programa ng church yan. Hindi. Ang commitment, ang totoong commitment ay response sa Holy Spirit. Pagka ang commitment ay response sa Holy Spirit, hindi ko nakikita na magbabago yan Yes. At doon yun, Pastor, di ba, yung when you commit something, just like the poor widow and all like the examples na doon sa Bible, kasi nga, dalawa klase yung offering. There's an offering out of abundance and there's an offering out of sacrifice. Tama yan. Everything kasi na offering out of abundance, kung marami, talagang malaki ibibigay mo. Tama But yan. the next time, of course, it's abundance kasi marami nga, di ba? But it is of sacrifice. Kaya nga, tinawag yun na sacrifice according kay Pastor Tomado, yung mga ibang pastor na narinig ko na, yung pastor yata, yung from Leyte. Sabi ko, ano ba talaga yung tinatawag na sacrifice? Is it like the poor widow na sinakripisyo, na mayroon talagang sakripisyo? Kasi it will hurt you. If it doesn't hurt you, it is not sacrifice. Meaning, ibibigay mo pa rin kung
commitment mo kasi nga commitment yun. Di ba? So, hindi na bali na masaktan ka na. Yung ibig ko sabihin na masaktan dyan is financially, pero dahil commitment mo yun sa Panginoon. Tama ba yun, Pastor? Or mali? Tama yun. Kasi yung sinasabi, yung principle kanina kay Moses, kay Pablo, na according to your blessing. Di ba? Ang response mo sa Panginoon ng pagbibigay ay ayon sa ibinigay muna sa iyo. Wala kang may bibigay kung hindi ka muna binigyan eh. Kung napakalaki ang binigay sa iyo, ang response mo ba ay maliit? Hindi, malaki din. Kaya nga, ang sabi diyan, ang naiiba yung binanggit mo na sacrifice siya. Ang halimbawa ngayon, tama ka, yung babae. Sacrifice siya, binigay niya lahat eh. Wala nang natira sa kanya. It's the last of sacrifice. Kung nagbigay siya ng dalawang binigay niya, no? Kung nagbigay siya ng isa, pwede naman eh. Pero hindi, binigay niya lahat eh. Ang second na halimbawa ay yung sa Macedonia. Higit sa pwede nilang ibigay. Lumalagpas doon sa pwede nilang ibigay. Yun, sacrificial na yun eh. Ibig sabihin, sapagkat lumagpas na sa pwede nilang ibigay, meron nang mababawasan mula sa kanila. And most probably, ang mababawasan, yung para sa kanila. Kaya sacrifice yan. Yun. Thank you so much, Pastor. Hopefully, maklaro na yun para sa lahat. Thank you so much, Pastor. Pastor. Ririnig, Pastor? Yan, na. Clear, loud and clear. Yun sa sinasabi kanina ba na may mga kapatira na sasabi, bakit ako hindi mo kang bibigay ng offering? Ikaw po eh, pinagpala naman ako sa pinagpala naman ako sa Panginoon. Yung palayan ko mas maganda pa kaysa inyo sa iba. Hindi naman totoong pagpapala yun, Pastor. Kasi sa akin, ang pinakamahalagang pagpapala, Pastor, ay yung naging tapat ka sa Panginoon. May higit pa ba doon? Wala na siguro. Yung naging tapat ka sa Panginoon na pinapakita mo, ibig mo, yun ang pinakamalaking pagpapala, Pastor. Kasi pagka yung pinabasihan natin yung yung material things, marami namang tao na marami pera pero may problema pa rin, Pastor. Kaya sa akin, hindi yun dapat pagbatayan o maging sukatan upang ipagyabang ng iba na makapatira natin na berta ko. Hindi mo ako nagbibigay, pinapala ng mga Panginoon. False blessings yun, Pastor. Kahakal na tama yun. Tama yun. Ang pagpapala ng Panginoon ay napakarami. Kalusugan is a blessing. Karunungan is a blessing. Napakarami na pagpapala. Ngayon, hindi lang naman ng Panginoon ang pagdating sa pera, ha? Hindi lang naman ng Panginoon ang nagbibigay ng pagpapala ng pera eh. Ang demonyo nagpapayaman din eh. So hindi natin masasabi na ang kapatid na yumaman eh blessing ng Panginoon. Pwedeng hindi eh. Kaya nga, marami tayong mga kapatid na tapat kahit na hindi sila mayaman. Ang sample sa Bible nga niya yung widow sa temple eh. Ganon. So hindi masusukat ang blessing pagdating sa pera. Sapagkat hindi natin alam talaga kung sino ang nag-bless sa kanila ng pera eh. Maaring, ulitin ko, maaring demonyo kasi bakit ba pagpapalain ka ng demonyo ng pera? Kasi alam din niya ang sinasabi ng Biblia na mas mahirap pang pumasok mas madali pang pumasok ang kamelo sa butas ng karayom kaysa mayaman na pumunta sa langit. Alam niya yun eh. Kaya siya pinagpapala niya ibang tao para di makarating sa langit. Ganon. Kaya hindi automatic na, uy, ang yaman-yaman ng kapatid na yun. Blessed siguro siya ng Panginoon. Hindi. Alamin mo natin kung anong source niya ng yaman.
Kaya tama ka, hindi pwedeng sukatin ang pera, na pagka yumaman ka, bless ka ng Panginoon. Prosperity gospel yan eh. Hindi tayo naniniwala sa prosperity gospel. Yung tanong kanina ba, paano tayo kapag nakaw sa offering, wala naman sinasabing percentage. Di ba si Brother Edmond yata yun ang katanong kanina, di ba? Sa stewardship. Pero ito yung masasabi ko, Pastor. Ganito eh. Sana ang sagot ng Pastor. Anything less than your best, Pastor, yan ay isang pagnanakaw ng Panginoon. Anything less. Sa stewardship kasi ganito eh. Sa pag-aaral ng stewardship, kahit sa salita ng Diyos, ang dapat na unang malaman natin ng prinsipyo bago ang rule. Pagka sinabi ninyo na wala naman sa Biblia ang 10% offering, hinahanap niyo na yung rule. Pero yung sa prinsipyo, by principle, nandun yan. Kahit hindi lang niyo mabasa na 10% o by percentage ang offering. Pero nandun yan by principle. Anong principle? Yung nga kanina kay Moises, ayon sa kayanan. Sabi ni Pablo, ayon sa kayanan. Pagdating kay Ellen White, napakalinaw na tithe and offering is the same system. Parehong sistema yan by percentage. Yan ang biblical way of giving, percentage. Principle kasi yan eh. Ang principle hindi mababago, ang ruling mababago yan. Kaya sa study ng yung unang seminar ko, siyam na principle ang pinag-aaralan doon. Pero bago ko ibigay yung siyam na yon, nililinaw ko muna na sa pag-aaral ng Biblia, hanapin natin ang prinsipyo, hindi yung rule. Sapagkat ang rule ng Bible, maaring hindi na rule natin yan. Halimbawa, yung pinag-aralan natin last week na mga laws, di ba? Yung mga laws last week ay pagpapalawak lamang ng 10 Commandment. Kaya 2 commandment na magkasunod na lesson eh. Yung mga rule na sinulat ni Moses sa scroll, subject to subject to changes yan. Pero yung principle na pinalalawak niya, 10 Commandments, hindi subject yan sa changes. Yung rule na napakarami sa Old Testament na binigay sa Israel, sinusunod ba natin ngayon? Hindi na. Yung rule nila sa adultery, yung rule nila sa divorce, pag sinunod natin yung rule na sa divorce, maaaring labagin natin yung rule sa Pilipinas o kung meron tayong rule ng divorce. Kaya yan, particular sa culture nila, yung rule na yon na mula sa 10 Commandments ay ina-adapt sa culture ng Israel na hindi naman nating kultura. Rule yan eh. Rule is subject to change. Kaya ininsist ko na hanapin natin ang prinsipyo sapagkat ang prinsipyo hindi magbabago. Amen. Amen. Ngayon po mga kapatid, Amen. Amen. Short reflection ni Pastor Marlon Sakdalan sa kanyang pakikinig ng ating pinanood na question and answer sa pangunguna po ni Pastor Claro Vicente. Pastor Marlon. Magandang umaga po sa lahat mga kapatid. God first morning. God first morning. Kung atin pong titingnan at napakinggan yung question and answer ay napakalinaw naman po na nasagot po ang lahat ng mga katanungan. Napakahalaga po kasi noong ating commitment sa Panginoon. Kapag tayo nag-commit sa Kanya, siguradong magiging tapat siya kung ating tutuparin yung ating commitment na ikinomit sa Panginoon. Actually, tama po na ang offering ay wala namang percentage. Pero kapag kayon ang ikinomit mo sa Panginoon,
doon ka pwedeng magkasala kapag yung commitment mo ay mismo ikaw nilabag mo yung commitment mo sa Panginoon. At isa doon sa mga tinalakay kanina na gusto kong maidiin, kasi ito po ay practice ko, na kapag ka, lalo na kapag ka ikaw ay nasa pulpito, wag makita sa isang kapatid na nasa pulpito na hindi siya magbibigay sa Panginoon ng kanyang tithes and offering. Tama po yung nasa bit ni Pastor Vicente kanina, na kung ang kanyang sweldo ay buwanan o kaya kinsenas, i-divide niya yun sa 4 or 5 Sabado para pagdating niya doon sa church, mayroon at mayroon siyang ibibigay. Hindi ko po sinasabi na sa pulpito lang, kundi sa buong panahon ng pagsamba, yan man ay nasa babao tayo o nasa pulpito, napakahalaga na tayo ay nagbibigay na nakasobre. Lalo na pag nasa pulpito ka, yun ay influence. Inuinfluensyahan natin yung ating mga kapatid, hindi dahil gusto lang natin pakita, kundi yun ay talagang practice natin. Kapag ka po yun ay nagagawa at napapractice po natin, napakahalaga po na ito ay makapagbigay ho ng encouragement doon sa iba na medyo bantulot na magbigay ng kanilang offering. Pero kapag ka nakita doon sa pulpito na ikaw ang nagbasa, tapos ikaw nagsabi, ngayon po ipaglingkuran tayo ng ating mga diakono, mismong ikaw ay hindi ka nagbigay. At ang katwiran mo ay nagbigay na ako last Sabbath. So sabi nga kanina doon sa sinasabi ni Pastor, ay ang tama ay tuwing Sabado may dala tayo sa Panginoon. Sabi ho ng banal na kasulatan ay walang pupunta sa Panginoon na walang dala. Ibig sabihin, pinagpala tayo ng isang linggo, ay mayroon dadalhin tayo sa Panginoon. I make it sure na kapag ako po ay nagsimba, of course, kapag ako yung nagsimba, pag Sabado, karamihan, palagi speaker ako. Nasa pulpito ako. I make it sure na mayroon akong dala na ibibigay sa Panginoon. Ito man po ay may kasama tithes o offering. Ibibigay ko po yun sa Panginoon. Mga kapatid, ang atin pong commitment sa Panginoon ay napakahalaga. Once na ito pong commitment natin ay atin pong tinupad, totoo po na ang Panginoon ay tapat siya sa kanyang mga pangako. Maaring hindi usukatan yung pananalapi, pero doon din makikita na naging tapat tayo sapagkat papakita ng Panginoon yung katapatan natin. Susuklian ng Panginoon yun ng financial din o ng ibang bagay. Kapag ka ikay nagtapat sa offering tapos hindi ka ipinagpapala ng Diyos, mayroong problema. Maaring superficial yung commitment natin o maaring mayroon tayong makikitang kakulangan doon. Kasi kapag ka nagtapat ka sa Panginoon sa finances, pagpapalain ka rin ng Panginoon sa finances at sa iba pang bagay. Halimbawa, mga kapatid, ang commitment mo ay 2,000. Kapag ka yun ay hinold mo at hindi mo binigay, hindi ka gagawing milyonaryo ng 2,000. Pagka naman yun ay ibinigay mo, hindi ka rin gagawing pulubi pag inirelease mo yung 2,000 na ipinangako mo sa Panginoon. So dahil hindi ka naman pwedeng maging pulubi pag ibinigay mo at hindi ka maging milyonaryo kapag ka-hinold mo, marapat lamang na ibigay na natin sapagkat yun ang tama at yun ang ating ipinangako sa Panginoon. Ano mang ipinangako natin sa Panginoon, ako'y naniniwala na susuklian ng Panginoon yun sa ibang paraan man o sa finances man yan o sa ibang paraan ng iyong mga pinagdadaanan sa buhay. Kami po, nasubukan po namin na ibigay sa Panginoon yung aming commitment na offering. Nasubukan ho namin na ibinalak ng Panginoon yung pangailangan pinansyal. May magpakakataon na masusurprise ka na lang na bibigyan ka ng Panginoon, iaabot ng ibang tao. Pero kamay ng Diyos yun. Ginamit lang ibang tao para ibigay ng Panginoon yung kanyang katapatan sa iyo dahil ikaw ay naging tapat sa Kanya. Ako'y naniniwala na ang Diyos palagi po nakatunghay
ang Diyos palagi pong tapat sa kanyang mga pangako at hindi ho siya nagkukulang sa atin sa bagay na ibinigay po natin. Kung minsan ay halimbawa ikay nag-commit ng 2,000, kung minsan bibigyan kanyang 4,000 eh. Kung minsan sobra pa eh, higit pa dun eh. Maliban pa doon sa maaaring sabihin nating ibang pagkakataon, hindi sa financial na naranasan natin mula sa Panginoon. Yun lang ikaw ay nagbiyahe, nakaligtas kang nakapunta sa iyong pinuntahan, ligtas na nakarating doon at nakauwi ka ng ligtas. Napakalaking pagpapala yun kasi araw-araw mayroon ho tayong blessing na natatanggap sa Panginoon. Ako po, aking ina-appreciate ang Panginoon sa paggising ko pa lang sa umaga. Blessing na yun eh. Kaya bawat gumigising tayo, ay mayroon tayong blessing na naranasan sa Panginoon. Kung atin titingnan po yung maghapon natin at hanggang gabi, yung mayroon pong tinatawag na 90-10 principle eh. Actually, 90% blessing po yun. Paggising mo lang, blessing na yon. Nakatayo ka, blessing na yon. At ikaw ay pumunta doon sa kusina, mayroon ka nakitang bigas doon sa lalagyan ng bigas, blessing na po yon. Nakapagluto ka, nakakain ka, blessing po yon. Kapag tinanong ko po kayo kung ilang beses kayo kumain sa maghapon, baka ang sagot nyo ay 4 o kaya 5. More blessing. May kasama merienda yun. Blessing po yun. Kasi ibig sabihin sobra-sobra yung pagpapala ng Diyos sa atin. Once na nagtapat po tayo sa Panginoon, ako naranasan ko po yan, pag nagtapat po tayo sa Panginoon sa atin, ng tithes and offering, mas tapat ang Diyos na susuklian po niya tayo. Pagpalain po tayo ng Diyos. Maraming salamat, Pastor Marlon. Time check, 5:37, 5:38. Kaya mga minamahal ko mga kapatid, dadako na po tayo sa ating Acts Prayer. Ating mga minamahal ko mga kapatid, don't forget, bukas magpapasimula po yung ating 40 Days of Prayer. The Central Luzon Province's Headquarters invites all members of CLPM na umattend sa atin pong 40 Days of Prayer from October 29 to December 7. Atin po itong isama sa panalangin. Ngayon po sa atin pong Acts Prayer, Adoration and Confession, si Pastor Reyes Cabusa. Thanksgiving and Supplication, si Sister Irma Galang. Doko muna po tayo sa ating silent prayer and by we will proceed to our Acts Prayer. Amen mga kapatid ko. Ano? Ayan, nag-exit ako doon para mag-ending tayo dito sa discipleship ministry. Ano ba? So ayan, napakaganda ng talakayan doon. Ano? Kung pwede lang ako sumingit no, kanina sisingit ako. Ano? Kasi recorded video lang yun. Ano? Isa yung programa ng ilang kapatiran natin sa Gawing South. Ano po? At sila ay karoon ng yung pinanood nating equal giving. Yun. Karugtong yun. Yun 3 video na nakarang hapon, isang araw, at saka isa pa. Yun yung pinakalas na may question and answer sila. No? So yan, ano, na mga kapatid ko, ang tunay na pagpapala sa akin, yung pinaka-the best na pagpapala para sa akin ay yung matutunan ko na maging isang tapat na katiwala, mga kapatid. Lahat ng material blessings na yan, mga bonuses na lang yan, mga kapatid. Bonus. Hindi yan ang pinakagusto ko. Ang pinakagusto ko yung natutunan ko maging tapat na katiwala. Bakit? Walang papasok sa langit ng hindi tapat na katiwala. Diba? Hindi yan ang pinakamagandang blessing, diba? Pagpapala. So, ayan, ano po mga kapatid. Sister Jocelyn Kahobeder, kaya po, huwag po sana gawin na mang-hold up ng participants, lalo na kapag divine service. Dahil baka sa time na yun, wala na siya dala na offering, tapos na siya pulpit po siya. Mang-hold up ng participants, ano. Madalas nangyayari yan, sister, ano po. At hindi maiwasan, lalo na yung mga in-assign ay wala, ano. Hold up. So, yung sinabi niyo po na wag mang-hold up kasi baka walang dalang pang offering, nakakaya. Kung babaligtaran natin, dapat lagi ka may dalang offering para pag na-hold up ka na participant, may bibigay ka. Ganun po, ano? Mas maganda pakinggan yung ganun, diba? So, Nanay Nerissa, tama po, buong pagtitiwala sa Diyos at sure po na di niya tayo pagkukulangin sa ating buhay. Yes, praise the Lord na po. Praise the Lord.
Sister Hasinit Katap, amen, same percentage ang tithes and offering ayon sa Bible. Tama naman, di ba? Pero alam nyo, meron akong gustong sagot doon sa dagdag bawas. Alam nyo kasi bilang dating empleyado, pag empleyado ka kasi, tataas lang yung kita kapag meron ka mga bonus o na-promote ka, ganun ano. Yan, kaya siguro yung iba, ay tumaas yung aking kita, dumagdag yung aking income, ay yung aking sweldo, magtataas ako ng percentage. Sa mga kapatid ko, no, para hindi maiwasan yung taas baba, no, mag-promise tayo sa Panginoon ng percentage. Mag-percentage tayo. Tumaas man yung, halimbawa, naka 10% ka ngayon. Tumaas man yung sahod mo, tataas pa rin naman yung amount nun. Kasabay tataas yun ng tithe and offering. Diba? Para hindi ka magkasala sa taas at baba. Pabago-bago yung pag-ibig sa Diyos, sabi, no? Huwag mo nang taasan yung percentage, ilagay mo sa others. Ilagay mo sa others kung saan makakatulong din yan sa evangelism ng church building fund, and ganun, ano? Pero huwag mo ibababa yung 10% offering. Tama po. Ganun din naman sa mga may business, dahil ngayon ako may maliit na negosyo, lumaki yung income ko, 10% yung aking COP. Hindi naman yun, kasabay naman tataas yung amount nun eh. Di ba? Kasabay naman tataas yung amount. Pero ngayon, kung talagang magpapasalamat ka sa Panginoon ng mas marami dahil tuwan-tuwa ka sa blessings na yun natanggap, pwede mo dagdagan sa others. Yun yung 10% and more. Ngayon, talagang matindi ang kanilang commitment. Matindi yung kanilang pagka-pananampalataya. Panginoon ay talagang di sila pinapabayaan. Ginagawa nilang 20%, 30%, 40% yung kanilang commitment. Yun ay kaya nila kasing mabuhay sa natitira pa nilang percentage. Ano po? Pwede rin natin gawin yun. Napakaganda nun. Ano? Napakaganda nga nun. Kaya lang pagka naman kumonti yung kita mo, paano ka naman mabubuhay sa natira? Baka naman magkasala ka, bawasan mo, balik mo sa 10%, diba? Yun po yung sinasabi ko. Anong gusto ko sana sabihin itong kanina. Kaya lang kasi hindi pwedeng sabihin ni Pastor Vicente yung kasi nga ay mas maganda yung sa offering ay mas malaki sa tithes. Totoo, no? Kung hanggang 15%, 20%, ito mas maganda. Di po ba? Kasi mas makakatulong sa iglesia. Tulad ng paliwanag niya, saan ba nanggagaling yung ginagastos ng local church sa offerings, mga kapatid, hindi sa tithes. So kung tayo magiging madamot sa Panginoon, paano gagalaw yung iglesia? Abono lagi ng abono yung mga kapatiran. Halip na mas maganda yung nag-o-offering tayo. Po, tingin pa tayo ibang mga comments dito, no? Sister Lolita Aquibito, namin po, tama po yun. Kung may dagdag blessing, ibigay din sa Panginoon. Yeah, praise the Lord. Walang masama sa pagbibigay sa Panginoon, ano? Walang masama sa pagbibigay sa Panginoon. Okay, sana ako natakpan yung ibang mga comments sa taas. Anyway, so tapos dadako tayo sa panalangin natin kasi Ate Revy. Mas maganda nga kung tumaas ang may bibigay natin. Ibig sabihin, mas maraming blessing kung natatanggap. Praise the Lord. Ano po. Kaya lang Ate Revy, yung question doon kanina yung matagal na pinag-usapan, dalawa yung nagtanong na paano daw mas mataas yung blessing ko ngayon, dagdagan ko 15%. Next month bumaba na yung aking blessing, yung income ko, balik ko na lang muna sa 10%. Yun yung patagal na balik-balik na tanong na gano'n eh. So, ang sagot ni Pastor Claro, napakaganda. Ano yung dahilan mo ng pagtataas? Dahilan ba sa material blessing? Ay hindi, wag ganun, mali yun. Wag dahil sa material blessing kaya ka nagtaas, ano? Dapat ay mas lalong tumibay ay yung pasasalamat sa Panginoon at ang iyong commitment sa Kanya, tinasan mo. Kasi yun ay sacrifice. Bakit? Kasi mababawasan nyo yung matitira sa iyo. Sacrifice yun. Sacrificial, ano? Tandaan natin ang great sacrifice na ipinakita dito sa lupa ay yung ginawa ni Jesus Christ. Sinacrifice niya yung kanyang sarili, no? Para sa ating kaligtasan, mga kapatid ko. Yan ang ating mga nakikita mga lesson sa araw-araw nating pag-connect sa Panginoon, ano? Welcome nga pala, bago tayo manalangin. Welcome at salamat sa pakikinig dito sa Discipleship Ministry. Sa mga bagong pangalan dito, nakita ko yung mga pangalan nyo kasi walang live sa CLPM Facebook, ano? Sige, okay lang naman kayo dito kumunik. Kaya lang minsan kasi umi-exit talaga ako doon dahil gusto ko rito mag-short responses sa dulo at manalangin, mga kapatid ko, no? So, maninibago lang kayo ng kaunti. Iba yung closing prayer dito, iba doon, ano? Kasi gusto kong mag-response, yung mga nag-comment dito, gusto kong sagutin at gusto kong kausapin kayo, no? Kasi doon ay mahaba yung prayer doon, limited yung oras. Dito may konting oras pa tayo.
Kaya may oras na kaunting pagsagot sa mga comment ninyo. Ano po? So yan ang ating pagkakaiba. Pero ganun pa man, parehas ng prinsipyo, tayo ay tinatawag na lumapit sa Panginoon. Bakit? Para tayo ay matuto at maging connected sa Kanya nang hindi tayo matukso ng kaaway. Ano po? So yan, kung may mga prayer request kayo, isulat nyo dyan. Ating papanalangin, 30 seconds silent prayer, and then I will continue. Tayo po ay manalangin, mga kapatid ko. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos, aming Creator, aming Provider, ang aming Savior. Salamat sa lahat ng mga blessings sa bawat umaga, lalo na higit sa umaga na ito. Salamat sa muli niyong pag-invite sa amin na muling kumonect po sa inyo sa umaga na ito. At makita namin ang kalagayan ng aming buhay, kalagayan ng aming katapatan, at kung paano kami tunay na magiging tapat sa iyo. Salamat sa pagturo sa amin maging tapat na katiwala, na kung saan ito ay aming magagamit sa araw-araw naming buhay para sa aming paglago habang kami naghahanda at naghihintay sa iyo ikalawang pagbabalik. O dakilang Diyos, ang aming panalangin, huwag nawang manatili sa aming sarili ang aming mga natututunan. Tulungan niyo kami na maituro din ito sa iba para rin naman sila ay makinabang. Turuan niyo kami na kami maging example sa aming bahay tahanan, sa aming mga anak, sa aming mga apo, sa aming buong pamilya, upang sa ganon sila ay magkaroon din ng chance na maging tapat na katiwala. Lalong higit, kami rin ay gawin yung magandang halimbawa sa aming iglesia. Ramdam namin ang iglesia ay pangangailangan ng pagbabago ng Panginoon Diyos. Nakita namin ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa aming mga puso at aming maisuko ang aming mga talento. Gamitin ang aming mga talento ng oras, kalakasan, karunungan at pananalapi upang ang iyong gawain ay mabilis matapos dito sa lupa. At lahat kami ay sasagana ng inyong blessings, hindi lamang material, kundi ang pagbabago ng aming karakter. Maraming salamat po sa magkabay at patnubay at ang patuloy ninyong pagtawag sa amin ay aming patuloy na pinasasalamatan. Sa kabila ng inyong kabutihan, ito, dakilang Diyos, kami minsan ay nagdududa, may mga kasalanan na gagawa at nawawalan kami ng tiwala sa iyo. Patawarin niyo po kami, dakilang Diyos, sa inyo sa aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Sa pagpapatuloy na aming panalangin na ito aming mga kapatiran, mayroon po kaming mga personal prayer request para sa aming mga mahal sa buhay. Maaaring ito ay karamdaman, kalagayan, sa kalusugan ng aming pamilya, mahal sa buhay. Maaaring ito ay pinansyal, edukasyon, at ano pa mga pagsubok na pinagdaraanan sa aming buhay. Ang aming panalangin, sama-sama namin tinataas ito sa inyo sa umaga na ito. Alam niyo po ang laman ng aming mga puso. Tingnan niyo po ang aming panalangin. Ipagkaloob sa amin ang inyong the best para sa amin. Dahil alam namin na ang kanyang karunungan ay hindi ang aming karunungan. At mas alam niyo ang best para sa amin. Kaya salamat sa pagdinig ng aming panalangin. Dalangin din namin ang sambayanan ng mga kapatiran na narito ngayon. Ang sambayan ni Ate Revy at ng buong San Leonardo Church. Ang sambayan ni Sister Jo Barrientos Montigo. Ang sambayan ni Sister Mercy Rodriguez kasama ng kanyang buong pamilya. Sister Mary Ann Manalastas. Ngayon din ang sambayan ni Sister Helen Biblar. Ang sambayan ni Ate Mitch. At ngayon din ang sambayan ni kapatid na Ephraim Wilma Gregorio.
ang sambahayan ni Florenda Buya Solano kasama ng kanyang mga mahal sa buhay, ang sambahayan ni Sister Lolita Aquivito, ang sambahayan ni Kuya Melchor, Kuya Monching, Kuya Narsing Calas, gayon din ang sambahayan ni Nanay Nerissa Aurelia Francisco, ang sambahayan ni Sister Asinit Katap, ang sambahayan ni Sister Tanji Reyes, at gayon din ang sambahayan ni Sister Jocelyn Cahobe Edel, ang sambahayan din ni Sister Melissa Gamboa, ni Sister Alice Lacaba, Sister Elizabeth Erese, si Ate Mitch, gayon din ang sambahayan ng bawat isa na hindi namin nabasa ang kanilang mga pangalan na kasama namin na nalangin sa umaga na ito. Patuloy niyo po kaming pagpalain ng malusog na kalusugan ng aming pangatawan, malusog na kaisipan na ikaw ang aming kasama sa bawat umaga upang kagaya ng aming mga kapatid sa Israel na sila'y nagtagumpay kapag kayo ang nangunguna sa kanilang mga lakad. Laki ng Diyos. Salamat po sa pagdinig sa aming panalangin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan na Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Amen po mga kapatid. Salamat po sa mga prayer warriors na pasama natin na nanalangin sa 31 solid viewers na po. Maraming mga natagtag dyan sa 31 na yan, na mga pangalan. Patuloy po tayo ini-invite dito na makinig sa devotional. Hindi po ako nag-i-invite. Ulitin ko, no? Si Jesus po yung nag-i-invite sa atin. Ipinasabi lang sa akin, mga kapatid ko. Ngayon, sa inyong desisyon kung kayo talaga ay re-reject nyo yung invitation ni Jesus, wag naman sana mangyari. Ano po? Again, dito lamang sa Discipleship Ministry. Pwede rin sa CLPM Live. Wala pang problema. At lalo higit, mas mainam ko sa Zoom. Makapag-comment kayo doon. Gusto nyo mag-comment. Pero kung gusto nyo makinig at mag-comment sa Facebook, pwede dito, pwede sa LPM Media, at pwede sa kahit saan. Bastang mahalaga, connected tayo sa Panginoon. Ano? Salamat sa mga nag-response. Nanay Nerissa, Sister Melissa, Ate Reby, Sister Lolita Aquivito, Sister Neneng, at Sister Alice. Salamat sa mga response. Kuya Melchor, Sister Sweetie, yan. Good morning sa inyo lahat yan. Ate Mitch, at sa lahat na Sister Lene Rosendo. Ayan, ano? So, ayan po. Salamat sa inyo lahat. At bukas, tangalam ng Panginoon kung sino-sino kayo. In-invite niya ulit kayo, no? Patuloy tayong kuminig sa Kanya. Wala nang ibang solusyon sa ating buhay. Tayo maging tapat na katiwala, kundi ang pagtitiwala at patuloy na pag-connect sa Panginoon, ano? Ang oras 5:53 ng umaga. Magandang umaga po sa lahat. At God first morning to all of you, mga kapatid. Paalam sa ngayon, hanggang bukas muli. Kita-kita po ulit tayo sa live devotional. God bless po, mga kapatid. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have